Nayayanig ang mundo. Ang Pilipinas ay nagtatayo ng pinakamalupit na halimaw na barkong pandigma. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang Pilipinas ay naglabas ng isang makabagong barkong pandigma na nangangako na muling hubugin ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa dagat ng bansa. Tinaguri ang Archipelago Titan. Ang napakalaking barkong pandigma na ito ay gumagawa ng mga alon sa loob at labas ng bansa para sa hindi pa nagagawa nitong disenyo at makabagong teknolohiya. Ang proyekto ng Archipelago Titan, na nababalot ng lihim sa loob ng maraming taon, ay opisyal na ibinunyag ni Admiral Elena Rodriguez sa isang press conference na ginanap sa Philippine Navy Headquarters. Ang battleship, anya, ay tugon sa umuusbong na geopolitical landscape at ang pangangailangan ng Pilipinas na palakasin ang maritime security nito. Sa gitna ng maritime behemoth na ito ay isang pagsasanib ng advanced na armas, stealth na teknolohiya, at walang kapantay na mga kakayahan sa pagtatanggol. Ipinagmamalaki ng Archipelago Titan ang haba na 300 metro, na ginagawa itong isa sa pinakamalaking barkong pandigma na nagawa kailanman. Ang kahangahangang silweta nito ay nangingibabaw sa mga dagat, na nagpapahiwatig ng makabuluhang pagbabago sa diskarte ng Pilipinas sa pagtatanggol ng hukbong dagat. Binigyang diin ni Admiral Rodriguez, sa pagharap sa mga nakalap na mamamahayag, ang pangangailangan ng naturang barkong pandigma para sa bansang archipelagic. Ang Archipelago Titan ay simbolo ng ating pangako na pangalagaan ang ating mga katubigan at tiyakin ang seguridad ng ating mga tao. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, dapat tayong maging handa na ipagtanggol ang ating soberanya. Kasama sa arsenal ng battleship ang mga long-range precision-guided missiles, hypersonic na armas, at isang hanay ng naval artillery. Ang mga advanced na sistema ng radar at sensor nito ay nagbibigay ng walang kapantay na kamalayan sa sitwasyon, na nagpapahintulot sa Archipelago Titan na matukoy at man-neutralize ang mga potensyal na banta bago pa sila makarating sa napakalaking distansya. Dinisenyo na may stealth sa isip, ang battleship ay nagtatampok ng mababang radar cross-section na ginagawa itong hamon para sa mga kalaban na makita at matarget. Ang katawan ng barko ay itinayo mula sa mga advanced na composite na materyales, na higit na binabawasan ang visibility nito sa radar ng kaaway. Ang ganitong mga stealth na kakayahan ay nagpapahusay sa survivability ng barko sa pinagtatalunang tubig, na nagbibigay daan dito upang gumana ng hindi natukoy at humampas ng may katumpakan kung kinakailangan. Ang mga sistema ng pagtatanggol ng Archipelago Titan ay pare-parehong kakilakilabot. Pinoprotektahan ng network ng mga anti-missile system, electronic countermeasures, at advanced na jamming device ang battleship mula sa mga papasok na banta. Pinoprotektahan ng makabagong infrastruktura ng cybersecurity nito laban sa mga pag-atake sa cyber. Tinitiyak na mananatiling ligtas at gumagana ang mga sistema ng barko kahit na sa harap ng digital warfare. Bagamat nakakuha ng atensyon ang pagbubunyag ng Archipelago Titan, nagdulot din ito ng mga alalahanin sa mga kalapit na bansa at internasyonal na mga tagamasid. Ipinapangatuwiran ng mga kritiko na ang gayong makapangyarihang barkong pandigma ay maaaring magpalala ng mga tensyon sa rehiyon na mag-udyok ng karera ng armas sa isang pabago-bagong bahagi ng mundo. Gayunpaman, tiniyak ni Admiral Rodriguez sa pandaigdigang komunidad na ang Pilipinas ay nananatiling nakatuon sa kapayapaan at katatagan. Tinitingnan namin ang Archipelago Titan bilang isang deterrent, isang paraan upang ma-secure ang aming mga hangganang pandagat at pigilan ang mga potensyal na aggressors.
Ang aming intensyon ay hindi makisali sa hidwaan, ngunit upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating bansa at mga mamamayan nito, she asserted. Ang pagtatayo ng battleship ay hindi naging walang kontrobersya. Ang mga kritiko, parehong lokal at internasyonal, ay nagtatanong sa paglalaan ng mga mapagkukunan sa isang napakalaking proyektong militar, na nangangatwiran na ang mga pondo ay maaaring mas mahusay na magamit para sa mga programang panlipunan at pag-unlad ng ekonomiya. Sumabog ang mga protesta sa ilang bahagi ng bansa, na nananawagan ng transparency at accountability sa budget ng depensa. Bilang tugon sa mga alalahaning ito, binigyang diin ng gobyerno ng Pilipinas ang mga benepisyong pang-ekonomiya ng proyekto ng Archipelago Titan. Ang pagtatayo ng barkong Pandigma ay nakabuo ng libu-libong trabaho at nagpasigla sa mga lokal na industriya na nag-aambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Bukod pa rito, itinatampok ng pamahalaan ang potensyal para sa mga pagsulong ng teknolohiya at paglilipat ng kaalaman na maaaring makinabang sa ibang mga sektor. Habang ang Archipelago Titan ay sumasailalim sa mga pagsubok sa dagat at mga huling paghahanda para sa aktibong pag-deploy nito, ang mundo ay nanonood ng may halong pagkamangha at pangamba. Ang Pilipinas, isang bansang archipelagic na may mayamang kasaysayang pandagat, ay nakikita ang barkong Pandigma bilang isang estratehikong pag-aari sa pangangalaga ng teritoryong katubigan nito at paggigiit ng soberanya nito sa harap ng umuusbong na geopolitikal na mga hamon. Ang panahon lamang ang magbubunyag ng epekto ng Archipelago Titan sa rehiyonal na dinamika, at kung ang presensya nito ay magpapaunlad ng katatagan o magpapalaki ng mga tensyon. Ang Pilipinas, sa bahagi nito, ay nananatiling matatag sa kanyang pangako sa pagpapanatili ng isang matatag na postura ng depensa, habang hinahabol din ang mga diplomatikong paraan upang matugunan ang mga panrehiyong alalahanin at isulong ang mapayapang magkakasamang buhay sa malawak na karagatan ng Asia-Pacific. Ang panahon lamang ang magbubunyag ng epekto ng Archipelago Titan sa rehiyonal na dinamika, at kung ang presensya nito ay magpapaunlad ng katatagan o magpapalaki ng mga tensyon. Ang Pilipinas, sa bahagi nito, ay nananatiling matatag sa kanyang pangako sa pagpapanatili ng isang matatag na postura ng depensa, habang hinahabol din ang mga diplomatikong paraan upang matugunan ang mga panrehiyong alalahanin at isulong ang mapayapang magkakasamang buhay sa malawak na karagatan ng Asia-Pacific.